30 araw na suspendido ang biyahe ng buong fleet ng Don Mariano Transit matapos ang aksidente kahapon sa Skyway na ikinasawi ng di bababa sa 18. Ilang beses na rin nasangkot sa aksidente ang naturang kumpanya ng bus. Balitang hatid ni Dano Tengkungko. We are serving the suspension order. Mismo ang LTFRB chairman ang nag-abot ng 30-day preventive suspension laban sa Don Mariano Transit. Sakop ng suspensyon ang 7 ruta na kinabibilangan ng 78 bus unit o ang buong fleet ng kumpanya. Standard operating procedure daw ang preventive suspension sa tuwing may na-aksidenteng bus at makuha ang kopya ng police report. Sineserve po natin ito ngayon sa kanilang operations manager and this is effective immediately upon receipt hereof. Ito po ay may bisa ng 30 araw mula ngayon pagkatanggap nila at sa loob ng 30 araw na ito ay kailangan nilang dumaan sa masusing pag-aaral at inspeksyon ng Land Transportation Office. I-inspeksyonin din ang roadworthiness ng lahat ng bus ng Don Mariano. Ang mga drivers sa ilalim naman sa mandatory drug test at road safety seminar. Bukod sa preventive suspension, kailangan ding humarap sa January 7, 2014 hearing ng LTFRB ang operator ng Don Mariano Transit. Hiwalay pa ang pagdinig sa korte para sa criminal liability ng driver at operator. Nakaharap ng LTFRB ang isa sa mga opisyal ng Don Mariano pero hindi ito nagpaunlak ng panayam sa media. Bago pa man ihain ang suspension order, sinubukan na namin hingin ng pahayag ang Don Mariano Transit pero hindi kami pinapasok sa kanilang garahe. Ayon sa LTFRB, sa ilalim ng insurance scheme ng Board's Passenger Accident Insurance Program, tatanggap ang pamilya ng mga nasawi ng 75,000 pesos. 15,000 pesos naman ang mga sugatan at sasagutin din ng operator ang lahat ng medical expenses. Hindi ito ang unang beses na nasangkot sa aksidente ang Don Mariano Transit. 8 ang sugatan ng muntik mahulog ang bus ng Don Mariano Transit sa EDSA Ortigas flyover noong July 2012. Sa lakas ng impact, lumusot ito sa railings at lampas ang kalahati ng katawan sa flyover. Pagte-text ng driver ang sumbong ng mga pasahero sa dahilan ng aksidente. Sinuspende rin noon ang prangkisa. Pero naging epektibo lang pala ang 60-day suspension nito lang December 3 dahil daw sa mahabang pagdinig at mga apela. Nakabinbin din ang kaso laban sa nasabing kumpanya dahil sa isa pang aksidente noong August 5, 2012 nang sumalpok ang bus sa isang motorsiklo sa Magallanes flyover sa Makati. Patay ang rider nito. Sa datos ng LTFRB mula taong 2010, 7 aksidente na ang kinasangkutan ng Don Mariano Transit, kabilang ang aksidente sa Skyway. Ito ay magiging mahalaga po sa amin dahil makikita ho natin yung history at frequency ng mga naging violation. Kaya dahil ho sa ating kasi, sa LTFRB, kung nakatatlong violation na po kayo, ay pwedeng maging dahilan ng revocation or cancellation ng franchise. Sa case ng Don Mariano po, tinitingnan namin ang bawat case nila dahil per franchise ang nagiging violation po natin, ang bilang ho namin. Para raw maiwasan ang ganitong malagim na aksidente, pinag-aaralan ng ahensya ang mas pinaigting na driver's training at walang tigil na random at surprise inspection sa mga sasakyang may aktibong prangkisa. Dano Tengkungko, GMA News.